Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, 4 days na lang bago dumating ang nanay ko. Sobrang talagang malapit na. So, mga Lods, isa sa paghahanda ko talaga is talagang gusto ko talagang kahit papano kahit konti man lang meron akong mabaon na mga salita na pwede kami makapag-usap ng konti. Pinipilit ko talaga eh. So, mga Lods, actually ito, yeah, di ba? Nag-aaral nga ako, di ba? So, ginagawa ko pag nasa kotse ako, mag-isa ako, para akong sirang plaka na paulit-ulit kong sinasabi yung mga salita. So, pinopractice ko yung alphabet, ganun. Kasi, ang sabi nga nila pagka natutunan mo to religiously, with the, alam mo yung magsulat, alam mo magbasa, alam mo makinig, alam mo magsalita, yung 4 daw na yun, is talagang matatalim na sa utak mo na hindi mo na makakalimutan. Ganun kasi nangyari doon sa tatay ko eh. Pero, syempre, depende sa edad. Kagaya na nangyari sa akin, yung murang edad, di ba? Yung murang edad ko nakalimutan, di ba? 6 years old after nun, di ba, nakalimutan ko. Kaya talagang wala eh. Pero nakakatuwa lang, Lods, na alam mo yun, may kanya-kanya kaming mga dahilan bakit kami nag-aaral ng Korean. Doon sa may klase Kasi konti lang kami. So, yung mga gustong matutong mag-Korean, okay? Pwede kayong pumunta sa may ano ba to? Learn Korean PH, okay? Learn Korean PH doon. Alam ko sa FB meron nito eh. Okay, so yan. So Hanmaon Vision Church. Yun yung pangalan ng church na kung saan doon nagtuturo. Sa Pasig City. Alam ko may online din sila eh. So yung mga Lods, may kanya-kanya kaming layunin, di ba? Yung layunin ng isa yata parang gusto lang makapanood ng mga Korean novela ng mas maayos. And also syempre, additional skill yan eh. Actually, Lods, napakalaki talaga ng opportunity mo pagka marunong ka mag-Korean. Tapos may tinatawag na topic exam. Kung mataas yung level mo ron, okay? Kasi may grading system. Kung mataas yung level na nakuha mo ron, mas maraming opportunity ng trabaho sa'yo eh. And mas malaki yung sahod. Actually, parang ang pinakamaliit na sahod yata ron sa Korea is nasa mga 140,000 ganun, or 120,000 kung equivalent dito. Although, siyempre, mas mahal yung cost of living doon ng konti compared dito. Pero, ang layo naman ng sahod, di ba? Kumbaga, nag-times ilang times ba? Nag-times 5 siguro yung sahod mo dito sa minimum. Pero magta-times 2 lang yung cost of living. Panalo ka pa rin, di ba? So, ganun. So, yung isa naman layunin talaga niya magtrabaho. Kasi nakakailang punta na siya sa Korea. Kahit hindi siya ganong marunong magtagalog, nakakapunta pa rin. Yun ngayon makakakuha ng mga minimum wage. Sa farm yung trabaho, sa pabrika, ganun, ganyan. Ako iniisip ko, hindi naman about trabaho. Siyempre, alam niyo naman yung layunin ko. Kaya ako gustong makabalik yung pananalita ko ng Korean. Is para makausap ko yung nanay ko ng mas maayos, di ba? Kasi nga, malayo siya. Minsan gusto ko rin talaga video call na rin, di ba? Mas masarap kasi mag-usap ng video call, ganyan. And siguro, yun na rin yung way na kung ano ba yung magiging decision ko in time, di ba? Pag dumating yung time. Kasi nga, ang unang desisyon, pasyal-pasyal muna parehas dahil meron trabaho. Pero meron akong isang naisip na yung gusto ko sana siyang patirahin dito kahit di pa ako retired. And siguro mag-open kami ng maliit na business dahil sa restaurant naman siya nagtatrabaho, alam niya ang mga recipe. And magbubukas kami ng simpleng restaurant na alam mo organic lang. Na hindi gaanong engrande na alam mo yung masyadong commercialized, hindi. Gagawin namin yung parang makabahay talaga pero Korean food talaga. Na dadayuhin ng mga kapwa nating Pilipino na gusto makatikim ng authentic na luto coming from Korean na nagluluto talaga sa Korea, which is yung nanay ko. And hindi naman ako masyadong di ba, nanggaling ako sa hirap, hindi naman ako masyadong maarte or masyadong mapaghangad. Yung kung ano man yung status ng buhay ko ngayon, masaya naman ako, okay naman ako, lalo pat napapag-aral ko yung anak ko sa maayos na paaralan na bibigay ko gusto nila. Siyempre, something more pa siguro okay, di ba? Pero kumbaga, as long as na enjoyable sa akin yung buhay, enjoyable sa amin ng nanay ko, ng pamilya ko, asawa ko, mga anak ko, ganyan, lahat ng mahal ko sa buhay, okay sa akin. And feeling ko, kahit may challenges na darating sa pinuplano ko, sa gagawin namin dito sa Pilipinas, feeling ko enjoyable yun. Kasi magkasama kami, di ba? Hindi naman namin hinahangad na sumobrang yaman doon sa gagawin nila. Siguro maging sustainable lang para sa pamumuhay at magkasama kami. Yun naman yung pinakamahalaga and kung suswertein, di makatulong sa ibang tao, na makapag-open ng another na trabaho, 'di ba? Para sa mga taong naghahanap ng trabaho, 'di ba? Yun naman alam mo yun, every time na may gagawin ka naman mabuti, may mga anak na mabuti diyan, 'di ba? Ganun 'yun. So, hopefully yun yung mangyari. And then after na syempre, kailangan pa rin naman bumalik-balik ng nanay ko sa Korea kasi Korean citizen siya. Ayoko mawala yun. And then
siguro pagka medyo okay na siguro, may financial stability ka na talaga, and then talaga nakapag-retire na ako kasi mag-early retirement ako, yun na talaga yung plano ko noon pa, lalo pa ngayon, di ba, na nangyari sa amin ng nanay ko to. Hindi ko alam kung ano magiging decision ko, kung sa Korea ba mas maglalagay doon. Although, sa panahon ngayon, sa totoo lang, madali nang pumunta ng ibang bansa lalo pag may financial stability ka na. Kumbaga, meron ka ng passive na income coming from your business, madali nang pumunta-punta ron. And, part ng buhay ko yun Part ng pagkatao ko pala. So, part na rin ng pagkatao ng mga anak ko yun Kasi 1/4, Korean sila. Technically, Korean pa rin sila and malapit pa rin sa katotohanan kasi half Korean ako At yung lola nila, nakikita nila ngayon na ayun yung lola nila, di ba? So, yun. Gulong-gulo na yung mga anak ko. Pero hindi ko na lang ganong ginugulo yung isipan nila na, ayun nyo ba no, marami kayong lola, di ba? And I'm happy na lahat ng mga tao na yun, walang bad comment sa kanilang lahat. So mga lods, sa unang araw ng pagdating ng nanay ko rito, itatry ko i-post pag uwi namin lahat kahit madaling araw na. Pero pagpasensyahan nyo na, ito sabihin ko na sa inyo, papaunahan ko na kayo, na may pagka-raw yung mga ibang bidyong ipopost ko para lang makita nyo. Walang gaanong editing muna kasi ayoko masayang yung oras ko sa pag-e-edit lang. So, medyo raw yung mga ibang papakita ko sa inyo. And baka yung iba mahaba. And hopefully, magets nyo, maintindihan nyo na yun yung kaya kong ibigay. Siguro, pagtapos ng lahat ng pagbisita ng nanay ko ito, tsaka ako mag-e-edit and magkukwento kung ano yung mga nangyari doon para mas lalo nyo maintindihan. Pero, most probably, raw ang ipopost ko sa konting salita lang during the time na nangyayari yun. So actually, nag-avail nga ako ng lapel para kahit paano makapagsalita ako kahit na walang voice over, maintindihan yun nangyayari. And I think yun ang pinakabawi ko sa inyo mga sumuporta sa akin. Mga Lods, magandang araw sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Simulan natin yung linggo na to ng maayos. And syempre, may panalangin na sana ay gabayan tayo sa lahat ng ginagawa natin. Yun lang mga Lods Enjoy! Thank you!